Ka-Express, Kai Soto ay muling gumagalaw sa buong basketball community ng Pilipinas matapos lumabas ang pinakahuling update tungkol sa kanyang inaabangang pagbabalik. Matapos ang halos isang taong pag-aantay dahil sa malubhang ACL injury na kanyang natamo sa Japan B-League, malinaw ngayon na ang target timeline ng kampo ni Kai ay ang January comeback. Hindi pa ito official na game return, pero ito ang unang konkretong signal na papasok na siya sa huling yugto ng kanyang rehabilitasyon. At ayon sa pinakahuling impormasyon, si Kai ay aktibong nagsasagawa ng individual on-court workouts at strength training, kasama rito ang controlled movement drills, footwork at gradual load management para masigurong stable at matibay ang kanyang tuhod bago muling sumabak sa full contact basketball. Hindi pa siya cleared para sa full team practice, pero malinaw na ang direksyon ay papalapit na ang basketball readiness phase. Hindi na lang simpleng recovery. Mahalagang linawin na ang sinasabing January return ay hindi agad nangangahulugan ng agad-agad na paglalaro sa competition. Sa kasalukuyang yugto, mas nakatuon ang plano sa pagbalik ng rhythm, kumpiyansa at tiwala sa kanyang sarili. Ito ang critical na bahagi para sa isang 7-footer na umaasa hindi lang sa laki, kundi sa timing, mobility at balance sa loob ng court. Dito masusukat kung handa na ba talaga si Kai sa mga susunod na antas ng competition. Para sa Gilas, malaking bagay pa rin ang presensya ni Kai kahit hindi pa siya aktibong naglalaro. Inaasang makakasama siya sa mga team activities at gatherings kung papayagan ng kanyang kondisyon bilang bahagi ng continuity at chemistry ng ating national team. Ang kanyang presensya ay may implikasyon hindi lang sa rotation, kundi sa defensive schemes, interior planning, at long-term blueprint ng Gilas sa mga darating na international windows. Sa puntong ito, malinaw ang isang bagay, ang pagbabalik ni Kai ay hindi minabadali. Mas mahalaga ang tamang oras kaysa agarang exposure. Ang January target ay simbolo ng pag-asa, hindi ng pressure. Habang papalapit, mas lalong tumitindi ang pananabik ng mga fans dahil alam ng lahat na kapag bumalik si Kai ng buo at handa, hindi lang siya babalik bilang player, babalik siya bilang isa sa pinakamahalagang peraso ng Gilas. At sa likod ng tahimik na galaw ng rehabilitasyon, malinaw na unti-unting nabubuo ang pinakahinihintay na comeback ng pinakamataas na sandigan ng Philippine basketball. Matapos ang matinding ACL injury na tumapos sa kanyang season sa Japan, ang usapan ngayon ay hindi na kung babalik pa ba siya, kundi kung gaano kaingat at kaseryoso ang prosesong dadaanan niya bago muling sumabak sa tunay na laban. Ang binabanggit na January timeline ay hindi basta haka-haka lang. Ito ay produkto ng maingat na plano, medical clearance stages at physical readiness na unti-unti nang naaabot. Sa kasalukuyang yugto ng kanyang recovery, si Kai ay hindi na lamang nasa basic rehabilitation phase. Lumipat na siya sa basketball-specific training kung saan mas sinusubok ang galaw at coordination na critical para sa isang 7-footer. Ang ganitong stage ay indikasyon na ang kanyang tuhod ay tumatanggap na ng controlled stress, isang mahalagang hakbang bago payagan ang mas mabibigat na aksyon tulad ng full contact drills at competitive play. Gayunpaman, malinaw na hindi minabadali ang proseso, ang layunin ay hindi lang makabalik, kundi makabalik ng buo. At para sa Gilas, ang bawat update tungkol kay Kai ay may direktang epekto sa long-term planning ng national team. Kahit hindi pa siya aktibong naglalaro, ang kanyang availability timeline ay mahalagang salik sa pagbuo ng rotation, defensive identity at interior coverage ng koponan. Ang Gilas ay matagal nang naghahanap ng consistent rim protection at vertical presence sa international level at si Kai ang sentro ng blueprint na yon. Kaya bawat linggo ng progress sa kanyang recovery ay itinuturing na strategic gain. Mahalaga ring maunawaan ang pagbabalik mula sa ACL injury ay hindi lang physical na laban, ito rin ay mental at emotional na pagsubok. At para kay Kai, nasanay sa high-level competition mula sa murang edad. Ang matagal na panahon sa sidelines ay nagbigay ng pagkakataon para mas pag-isipan ang kanyang laro, katawan at papel sa koponan. Ang ganitong pahinga, bagamat hindi gusto, ay maaring magbunga ng mas mature at mas disiplinadong version ng kanyang laro sa oras ng kanyang pagbabalik. At habang papalapit ang target na January comeback, inaasahan na mas nagiging malinaw ang susunod na hakbang ng kanyang laro. Lalo na kung kailan siya papasok sa mas mataas na intensity training.
Dito masusukat kung handa na ba siyang makipagsabayan muli sa bilis at physicality ng international basketball. Para sa mga taga-subaybay ng Gilas, ang mensahe ay malinaw, ang proseso ay kontrolado, ang direksyon ay tama at ang pagbabalik ni Kai ay hindi basta comeback. Ito ay isang maingat na paghahanda para sa mas malaking responsibilidad sa hinaharap. At habang papalapit ang target na January window, mas nagiging malinaw kung bakit sobrang ingat ng bawat hakbang sa kanyang pagbabalik. Hindi ito simpleng return to play scenario. Ito ay isang long-term investment, hindi lang para sa kanyang pro career, kundi para rin sa kinabukasan ng Gilas. Sa antas ng international basketball, lalo na sa FIBA setting, ang isang maling desisyon sa timing ng pagbabalik ay maaring magdulot ng mas malaking binsala, physical o sistematikong aspeto ng kupunan. Sa kasalukuyang sitwasyon, malinaw na ang focus ng kampo ni Kai ay stability at consistency. Ang transition mula rehab patungo sa competitive readiness ay isa sa pinakadelikadong yugto ng recovery. Dito madalas nangyayari ang setbacks kung minabadali ang proseso. Kaya ang January target ay mas dapat basahin bilang clearance window kaysa agad na full game return. Kapag dumating ang puntong ito, sa kanilang malalaman kung kailan siya pwedeng isalang sa full contact practice at game-like situations. Para sa Gilas coaching staff, critical ang ganitong impormasyon. Ang sistema ng Gilas ay heavily dependent sa tamang timing at spacing, lalo na sa depensa. Kapag andyan si Kai, nagbabago ang buong defensive coverage mula sa pick and roll containment hanggang sa weak side rim protection. Pero kung wala pa siya sa 100%, hindi maaring pilitin ang sistemang umaasa sa kanyang presensya. Kaya ang mga kasalukuyang plano ng Gilas ay kailangang flexible, may contingency at handang mag-adjust base sa actual na kondisyon ni Kai sa oras ng kanyang pagbabalik. At isang mahalagang aspeto ay ang chemistry. Kahit hindi pa siya naglalaro, inaasahang magiging bahagi si Kai ng team environment hanggat pinapayagan ng kanyang kondisyon. Ang exposure sa system, play calls at defensive schemes ay nagbibigay sa kanya ng mental reps na kasing halaga ng physical reps. Sa ganitong paraan, kapag dumating ang oras na handa na siyang maglaro, hindi na siya magsisimula sa zero, may pundasyon na ang familiarity at rhythm sa loob ng sistema. At mula sa pananaw ng mga fans, natural ang excitement at pananabik, pero mahalagang maunawaan ang tunay na sukatan ng successful comeback ay hindi ang petsa kundi ang kalidad ng pagbabalik. Ang goal ay isang Kai Sotto na gumagalaw ng walang pag-aalinlangan, kayang makipagsabayan sa physicality ng kalaban at may kumpiyansa sa bawat hakbang at talon. Ang gantong version ni Kai ang tunay na makakatulong sa Gilas sa mga susunod na international battles. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.